Dear RATV Inspiring Stories, itatago ko na lang ang pangalan ko at maaari niyo akong tawaging sa pangalang Mark. Gusto ko lang ibahagi ang kwento namin, ang pagmamahal, mga pagkukulang, at mga bagay na hindi ko inaasahan. 7 taon na kaming kasal ni Betty. 7 taon ng tawa, luha, at mga pangarap na sabay naming binuo. Pero sa kabila ng 7 taong yon, wala pa rin kaming anak. Hindi dahil sa hindi namin gusto, kundi dahil mas inuna ni Betty ang kanyang trabaho bilang manager sa bangko. Noong una, sobrang saya namin. Ang simpleng dinner sa bahay, ang sabayang pagising tuwing umaga, at ang kahit tahimik na gabing magkasama ay sapat na para mapuno ang puso ng mga ligaya. Ngunit habang tumatagal, mas naging abala si Betty sa trabaho. Madalas siyang late na umuwi. Dala ang stress ng mga meeting at mga reports. Mark, sorry kailangan ko matapos ang report. Mamaya na lang tayo mag-usap. Alam ko, Bet. Pero sa bawat araw na ganito, pakiramdam ko ay unti-unti ako nag-iisa sa bahay natin. Hindi na ako pinansin ni Betty. Ang trabaho ko naman ay meron akong maliit na talyer. Dito ko inilalabas ang stress at pinaparamdam ang pagiging responsable sa pamilya. Isang araw, nakilala ko si Clara, isang babae na kliyente ng talyer. Siya ay maaasahan, mabait at laging may oras makinig sa akin. Sa bawat pag-ayos ng kanyang sasakyan at pag-usap namin tungkol sa mga simpleng buhay, ramdam ko ang koneksyon na matagal ko nang hinahanap. Mark, mukhang pagod ka. Gusto mo bang magkape tayo habang inaayos pa ang sasakyan ko? Sige, pwede naman. Siguro, nakagana pakiramdam na may nakikinig sa akin. Dito ko na-realize kung gaano kaabala si Betty sa trabaho at kung paano kami unti-unting nagkakalayo sa isa't isa. Hindi ito planado, pero unti-unti akong nahulog sa atensyon ni Clara. Hindi ito tungkol sa mga pisikal na bagay, kundi sa emosyonal. Sa pakiramdam ng pagiging naiintindihan at pinapahalagahan. Habang abala si Betty sa bangko, madalas ako nagtataka kung paano namin napapanatili ang pagmamahala namin. At isang gabi, sinubukan kong kausapin si Betty. Bet, tingin ko kailangan natin mag-usap. May mga bagay na dapat tayong pag-usapan. Mark, hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko matapos ang project sa bangko. Ang dami ko pang ginagawa. Alam mo naman na para sa future natin to. Para sa future? Pero parang nakalimutan niya ang present. At ako ay nag-iisa. Sa bawat araw na nararamdaman ko ang emotional distance, lumalapit ako kay Clara. Ngunit sa bawat pagtawa at kwentuhan namin ni Clara, ramdam ko rin ang guilt. Dahil mahal ko pa rin si Betty at alam kong masakit ito para sa kanya. Hanggang sa isang araw, natuklasan ni Betty ang aming relasyon ni Clara. Galit na galit siya at sinumbatan ako sa lahat ng mga pagkukulang at mga sakit na naidulot ko sa kanya. Mark, paano mo nagawa to? 7 taon na tayong magkasama at ganito mo ako sinaktan? Bet, hindi ko sinasadya. Ang pakiramdam ko parang nawala na ang koneksyon natin. Walang dahilan yan. Ilang araw na hindi ko iniisip ang mga bagay
na para sa future natin. Pero ito lang ang gagawin mo sa akin. Ilang araw kaming hindi nag-usap. Tahimik lang ang bahay. Bawat isa'y punong-puno ng sama ng loob at sakit. Ramdam ko ang bigat ng pagkakamali ko at ramdam ko ang lungkot ni Betty. Sa mga araw na yon, na-realize ko na hindi pwede magpatuloy ang ganitong relasyon kung hindi ko aayusin ang sarili ko at ipapakita kay Betty na handa akong magbago. Mula noon, sinubukan ko magbago. Nilagyan ko ng oras ang aming relasyon at ginawa ko ang lahat para maibalik ang tiwala ni Betty. Unti-unti, nagkaroon kami ng oras para sa isa't isa. Minsan, lumalabas kami, nagdi-date at kahit simpleng lakad lang sa parke ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Beth, kung simulan natin ulit, gusto kong ayusin ang lahat. Mark, gusto ko rin, sana pareho na natin pagtiisan ang mga pagkakamali ng bawat isa. Nagkapatawaran kami, hindi lang sa isa, kundi sa parehong pagkakamali. Na-realize namin na pareho kami may pagkukulang. Ako, dahil naligaw sa pagkukulang ng emotional connection, at si Betty, dahil sa sobrang abala sa kanyang trabaho. Sa huli, ang mahalaga naman ay nagsimula kami muling magkaunawaan. Ang pagmamahal ay hindi laging perpekto. Kahit minsan, may mga pagkukulang at pagkakamali. Pero kapag may bukas na puso at handang magbago, may pag-asa pa rin. Sa bawat araw na magkasama, natutunan namin mahalin ang isa't isa at bumalik ang aming pagmamahalan. At mas matatag, mas totoo kaysa dati. Ngayon, habang naiisip ko ang 7 taon namin magkasama, natutunan kong bawat relasyon ay may kahinaan at may pagkakamali. Ang mahalaga ay matutunan natin ito. Patawarin ang isa't isa. Patawarin ang mga sarili. At magpatuloy sa pagmamahal sa tamang panahon. Maraming salamat RATV Inspiring Stories sa pagpili ng aking liham. Lubos na gumagalang, Mark.